Hello guys, good morning. So, yun guys, marami kasi nagtatanong sa akin kung pwede daw gamitin yung ah, charger ng kabilang laptop sa kabilang laptop. Isang laptop. Ito guys, charger na pang Acer. Ito naman, Asus. Although universal siya, pero po pwede siya. Ang pinagkaiba nito, po pwede lahat gamitin yan sa isang laptop. Basta pagkaparehas ang laki nito. Ito guys, medyo malaki. Ito, medyo maliit. Pang Acer kasi ito. So, ang sagot doon, hindi pwede siya. Hindi pwedeng gamitin. Pero, parehas yung charger nila ng wattage. Makapansin nyo. Wattage niyan, parehas silang 65 watts guys. 19 volts, 3.4 ampere. Ito din, ganun din. 19 volts, 3.4 ampere. So, di ba kanina hindi pwede guys. Hindi sila pwede gawa ng magkaiba yung butas. Butas nila. Hindi kakasya yung isa sa kabila. Pero, gagawa natin ang paraan yun guys. Ang gagawin nyo naman, pag hindi nyo na ginagamit ang isang charger nyo sa kabila, yung isang charger nyo sa isang laptop, hindi nyo na ginagamit, pwede nyo, ang gawin nyo guys, putulin nyo siya. Ito. Yan. Putulin nyo siya guys. Then, ito kasi guys, galing dito. Galing dito sa kapitang charger. Ito yung sira kasi. So, gagawin natin, kasi ito okay. Then, yung ito, hindi kakasya doon. So, ang ginawa natin guys, pinutol natin ito sa kabila. Yun ang ilalagay natin dito. So, pwede pa rin siyang gawin. Kaya lang, ang gagawin nyo lang, dapat meron kayong soldering iron. Kasi susoldan nyo pa siya. Kung wala naman, pwede naman din. Basta ingatan nyo na hindi magkadikit yung ground sa yung positive. So, ganun ang kadali guys. Kahit anong charger pwede nyo gamitin. Basta yung wattage nila guys, parehas. Tandaan, yung yung watts ng laptop, dapat parehas guys ha. Kahit anong charger po pwede gamitin. So, yan. Dapat ilisan natin. Then dito, hinangin na natin. Ito yung sinasabi ko, soldering iron. Kung wala naman, pwede nyo may direct agad na. Pwede nyo agad i-direct na i-gamitan ng electrical tape. Kaya lang, ang tendency nun, madaling masira. Kasi madaling maputol. Unlike nito guys, na talagang dikit na dikit pag nakahinang siya. Kahit hilain pa. Kahit hilain pa guys, hindi siya mabasta-basta maputol. Alright? So, kung may sira kayong charger dyan guys, at may sira kayong nasiraan kayo ng charger at may extra kayo sa ibang laptop, tingnan nyo agad yung voltage niya sa ampere guys. Pag parehas yun sila, ibig sabihin pwede nyo gamitin. Kahit na magkaiba yung port nila guys, ang gawin nyo, putulin nyo guys kung kahit saan nyo gusto putulin. Basta may lipat nyo ito doon sa kabilang charger. Kung saan yung magkasya yung magkasya yung charger doon sa laptop. So, yun guys, tapos na. Ganun lang kadali. So, ang gawin natin dito, gamitan natin ng electrical tape. Sample itong electrical tape. Para hindi magdikit guys. Ang importante kasi nito, yung dalawang positive sa negative, dapat hindi talaga magdikit. Kasi pag nagdikit yan guys, mag-ground yan. Parang masisira yung charger pag nag-ground. Kasi babalik ang kuryente. At the same time, baka masira pa yung laptop mo. Kaya ingat tayo guys sa paglagay ng electrical tape. Kailangan sakto talaga at hindi magdikitan yung dalawa. So, yun guys, tapos na. Mag-charger na tayo guys. Diba? So, pwede nyo na gamitin to sa laptop na.
ginagamit nyo, na nasira ko. So, pwede na siya. Instant, meron na tayong charger. Tana! Diba? Buhay na guys.